Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, manhunt operation kay former PNP anti-kidnapping head Rafael Dumlao ipinag-utos ng PAOCC. Atin ito koalisyon sumakay na sa MV Kapitan Felix Oca para sa ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea. 43 billion pesos na halaga ng illegal drugs kumpiskado sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinag-utos ni Executive Secretary at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Chairman Lucas Bersamin ang paglulunsad ng isang manhunt operation laban kay dating PNP Anti-Kidnapping Group Head Police Superintendent Rafael Dumlao III. Si Dumlao ang suspect sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-joo noong 2016. Ginawa ito ni Bersamin sa pulong ng PNP at ng kinatawan ng Korean Embassy at mga miyembro ng Korean community sa bansa matapos mapag-usapan ng pagpapanatili ng peace and order kasunod ng pagkabahala ng nasabing komunidad sa anilay lumalalang sitwasyon ng krimen. Ani Bersamin, lubos na nakakahiya na sa loob pa mismo ng Camp Crame naganap ang pagpatay sa Koreanong biktima. Nakatakdaring magbaba ng 1 milyong pisong pabuya ang PAOCC para sa ikahuhuli ni Dumlao. Sumakay na ang mga volunteer mula sa Atin ito coalition sa MV Kapitan Felix Oca para sa pagsasagawa ng ikatlong civilian mission ng koalisyon sa West Philippine Sea. Una muna magtutungo sa El Nido, Palawan ngayong araw ang barko kung saan gaganapin ang pre-departure musical event sa Mayo 26. Mula El Nido tutungo ang misyon malapit sa bisinidad ng Pag-asa Island kung saan naman itatampok ang concert at Sea for Peace. Nalalahukan ng iba't ibang mga awit at performers mula Pilipinas, South Korea, Indonesia, Japan at Malaysia. Magtatagal hanggang May 30 ang misyon ng grupo sa WPS at e-eskortahan ng 2 barko ng Philippine Coast Guard. Higit 43 billion pesos na halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa unang 3 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine National Police o PNP. Mas malaki ito kumpara sa unang kalahating termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapag-recover ng 14.3 billion pesos na halaga ng illegal drugs. Saad ni Police Brigadier General Jean Fajardo, malaki ang naging diferensya dahil nag-focus ang mga otoridad sa high-impact operation katuwang ang PIDEA at NBI upang matukoy ang mga nasa likod ng malakihang shipment ng droga sa bansa at kung paano ito nakapupusli. Sa kabila nito, tumatalima pa rin ang PNP sa utos ng Pangulo na habulin ng small-scale drug dealers ng may pagsunod sa due process sa anti-drug operations. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.